Alright, andyan na siya. Si Ginoong Lucio Pitlo III, Research Fellow, Asia Pacific Pathways to Progress Foundation. Ang daming kasing issue tungkol sa Pogi. Pogo. Sorry. Sa Pogo, mga Slip of the kapus. tongue ba yun o sinadya mo? Hindi ko. Nalilito rin ako actually, Weng. No? Kung sino-sino Weng de la Peña Pogi. Pogi o Pogo, mga kapuso. Nasa linya na natin si Ginoong Pitlo. Sir, si Joel, si Weng to. Good morning po. Magandang umaga po, Weng at Joel. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay. Sir Lucio, tanungin namin sa inyo, medyo banta daw sa national security. Yung pananatili po ng mga pogo po dito, ano bang ang punto de vista po ninyo? Dapat ba nang manatili dito o palayasin na natin yung mga pogo na yun, regardless kung illegal o legal? Yung decision na po yun, ultimately, nasa atin yun. Nakikita naman natin na dahil dito sa mga investigasyon sa ating Kongreso, sa Senado, lumalabas na itong mga krimen associated with the POGOs. No? So, nandyan yung social costs. At the same time, nakikita rin natin na yung benefits pagdating doon sa revenues, doon sa multiplier effect sa ekonomiya kasi may mga na-employ silang mga kababayan natin at syempre may naiaambag silang in the form of yung mga taxes, no? Pero kung isusuma natin yung social costs, no? Mukhang yung cost outweigh the benefits eh. So I think yung isa sa mga rekomendasyon na, no, may mga ilang senador na tayo na nagsabi na pabor sila na either suspend o totally iban yung lahat ng POGOs blanket, whether legal or illegal, para na rin maiwasan itong kasi nag-i-spread na rin itong mga POGO operations beyond Metro Manila. Ang sinasabi ho ng ilang mga opisyal, higpitan na lang daw. Higpitan natin yung mga pogo kasi pagka daw in-outlaw natin yung mga pogos na yan, hindi naman tayo sigurado kung hindi mananatili dito sa atin yan. So ang pinakamaganda daw natin gawin, habang napapakinabangan natin, higpitan na lang natin. Mas mahigpit na regulation ang ating ipatupad. So yun po, kasi meron naman tayong regulasyon, may batas naman tayo. Actually, 2003 pa yan, no? Yung pagpasok ng mga pogos na yan. Pero syempre, nung nakaraang mga taon, medyo talagang mas lumakas siya, no? Bago yung magpandemya. Tapos nakita naman natin ngayon na nag-spread out na siya sa labas ng Metro Manila para ng mga call center, no? Na nagpunta na rin ng mga probinsya. At yun nga, yung kapasidad ng mga local governments natin na i-oversee yung operasyon itong mga pasugalan na ito, no? Although so far ang target market nila ay hindi naman talaga mga yung bansa natin, yung mga kababayan natin, no? May mga na-employ sila pero alam naman natin na yung China, no, na ilang beses na nag-apila sa atin na i-wind down na natin, no, itigil na natin tong yung operasyon na to. Although syempre on the economic side meron siyang benefits, pero again yung sa law enforcement issue mula sa immigration, no, hanggang doon sa police, no. So yung capacity dapat ng ating pamahalaan na i-regulate tong industriya nito, isang malaking hamon, no? Kasi yung malinaw na may benefit, no? Pero at the same time, kung hindi magiging malakas yung ating regulasyon, yung syempre itong mga expose na to, it will cast doubt on the capacity of our law enforcement, especially at the local government level, sa pag-handle nitong sitwasyon na to. Actually, yun ang problema natin, Joel and Mr. Pitlo. Kahit pa halimbawa, gawin nating illegal lahat. Yung kakayahan ng law enforcement agencies Mahina pa rin. natin para tanggalin silang lahat sa batain yung operations. Merong hindi kinakaya. pagdududa. Kasi sa ngayon, merong 200 plus, hindi ba na illegal? Hindi nila kinakaya. So, paano pa kung lahat yan, gagawin mong illegal? But just the same, siguro nasa political will ng gobyerno. Diba, Tama sir? po yun, no? At syempre, meron ding issue nga ng korupsyon, no? Kasi obviously, nakakapag-operate itong mga to, lalo na sa mga malalayong probinsya, malayo sa Metro Manila, malayo sa mga national government agencies, yung concern na maaaring makorrupt nila yung mga local leaders natin at syempre yung mga local law enforcement agencies natin
Kasi kung nangyayari yan sa may mga illegal na operasyon sa Metro Manila, no? How much more doon sa mga lalawigan na malayo na sa mga national government agencies natin para ma-i-oversight, no? So again, maliban doon sa capacity, yung concern na yung pagdanak ng korupsyon na maaari maapektuhan yung ating governance. Okay. Sir Lucio, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Sige sir. po. Magandang umaga po at mabuhay po kayo. More power sa inyong palatuntunan. Thank you, Salamat. Sige Lucio Pitlo III, ang ating research fellow sa Asia Pacific Pathways to Progress Foundation, mga kapuso.